Welcome to our podcast where we sweat, laugh, and push our limits to redefine what it means to be fit. I am Champ T. Join us every Saturday as we dive deep into the journeys of ordinary people achieving extraordinary transformations one rep at a time. I'm Sean Paulo, And this is Fitness Diaries. transforming lives. Hi, Champ D. Hello, Champ Paolo. Imagine mo, episode 10 na tayo. Ang Double bilis. digit na. Yep. Oo, double digit. Wow, may pa-double digit ka. And speaking of double digit, dapat double amazing guest din tayo. Ang hirap naman nung sinabi kong yun. Naintindihan niyo ba? Nagland ba sa'yo, Sakto Champ lang. Paolo? Hindi masyado. Ay, hindi masyado. Pasensya na. Medyo kasi tayo ngayon. Gabi na tayo sa Pilipinas. Anyway, it is my pleasure to introduce. Wow, grabe. Introduce ko na ba, Champ Excited Paolo? niya ako sa guest natin ngayon eh. Feeling ko maraming maraming pag mga nakapanood na maraming may in love dito sa guest natin. Naks naman. Akala ko naman may inspire. May inspire, may in love. Kasi naman apaka-artistahin nitong next na guest natin. And very special because he's one of our mentors in Kaizen. So let me introduce to you, ladies and gentlemen. Now, in today's episode, we have a special guest. He is a Kaizen mentor and entrepreneur who went through an incredible fitness journey, losing a whopping 15 kilograms during Kaizen Season 3. So imagine, 100 days lang yon. 100 days lang, 15 kilograms na. His main reasons, gaining confidence by leaving behind his chubby boy image and aiming to be strong for his future family while showing how fitness leads to success. Join us to hear his motivating story and insights. Ladies and gentlemen, let us all welcome mentor Lord J. LJ Geronimo. Hello guys. Hello, Good evening. Hello, Sir Coach D. LJ. Good morning, Pao. Grabe naman yung Lord J. Oo nga, binisita tayo ni Kompleto. Lord ngayong gabi. Ngayong episode na to. Yeah, perfect 10. Ayun, kamusta? Doing great po. Kamusta, Parang LJ? tayo naging guest ni Coach LJ. Mabuti naman po kami. Kami mabuti naman. Podcast ko pala to, no? Oo nga, hindi kami na-inform. But kidding aside, Ayun. how are you, Coach LJ? Mentor LJ na pala Okay. ngayon. Sorry. Okay lang. I'm doing great. Happy with life. And yun, hello, good day sa mga listeners natin, viewers. And thank you for having me here, Champ. Pao Thank and you, Sir Coach. D. Thank you, Thank you, Mentor LJ. Sobrang alam namin how Honored busy you to be are. here. Maraming Okay. salamat rin yung sa pag agree sa to be our guest. Syempre ikaw yung una naming mentor. So bigyan ko lang sila ng kasi yung mentor is like a coach sa program na sinalihan namin ni D. Mhm. So may explanation ba yun? Mentor LJ? But Kung paano- but naging from last season from Na coach. coach tapos mentor. Kasi may mga coaches na rin ngayon, di ba? Yeah. Okay ba tong audio ko? Yeah, Nag-switch kasi super. ako. Okay. Nag-switch kasi ako ng ano. Anyway, ayun. I work with the Kaizen team. Ewan ko, inutusan na lang ako maging mentor eh. Inutusan na pala. Naging, una parang sa MF pa lang ako may paid group si Coach Cho sa Minimalist Fitness. Doon ako nag-start. Yun yung parang naging training ground ko. Yeah. Unknowingly, kasi wala pa naman plano nun. Hindi ko naman alam na may Kaizen nun. So, yun. May paid group si Coach Cho. Doon ako nag-umpisa. Nag-coach ng mga clients through comments pa lang nun. Tapos, later on, nakita yung parang skill ko sa pag-form check. So, yun yung una naging role ko sa Kaizen. Naging mag-form check ng work exercises forms ng clients during Kaizen Season 1. And then, Kaizen Season 2, yan na, naging coach ni Coach Cho along with Coach Bogs and Coach Carlo. Same with Season 3, yun na, nag full-time na ako noon kasi nag-resign. Team resign na rin sa day job ko Sa day job. this year. Yeah. And then, this season na, Season 4, tinaas ni Coach yung responsibility namin to be a mentor.
Kasi anong difference noon? Well, technically wala naman masyado eh. Pero um ang perspective ko diyan is parang napagdaanan namin yung phase of being a coach. Ngayon, Mm. ang mission ni Coach Choi is to transform 100K Filipinos. Mm. And hindi natin ma-achieve yun kung di tayo kukuha ng more people. Yeah. So, ang ginagawa namin ngayon as mentors is to train more coaches, to More train coaches. more people para how to guide them sa mga coaching skills nila, ng mga kailangan nila, and equip them how to influence people. Kasi yun din Galing. doon din kami nagdaan sa Yeah. coaching phase. Oh, so you're Pero mentoring. wala namang gano'n, no? Parang sila kino-coach nila yung clients. Kami naman Mm-mm. gina-guide lang namin yung mga coaches. So parang pareho lang din. Yeah. So next level of responsibility, Yeah. ika nga. Mm. Galing. No. I love it. Ah. Tsaka talaga, by the way, I think trivia ito, parang kabatch kita, no, Coach LJ, Mentor LJ sa MF noon, sa Minimalist Fitness. Ako, April 2019 ako, if I remember correctly. 2019, no? Ano ka ba? Something like that. Parang, although, mas nauna pa yata ako, 2018 yata ako. 2018 ka. Si Champao ba? Nasa MF? 18 rin ako eh. 2018. 2018, mas nauna pala kayo Yung purchase sa akin. Kung usapang purchase lang. Delayed execution. Sa execution, mga 2023. Lower batch ako. Pero kasi Purchase. medyo nag-connect kami agad no ni Coach LJ kasi nga parehas kami Ilocano. He's from Ilocos and I'm from Pangasinan. So, tapos magka-classmate tayo sa Basic Cut ng Sir D. sa Basic Cut, yeah. Meron kasing program pa si Coach John na Basic Cut. So yun, lahat kami mga cutter. Cutter. Oo. Perma cutter. Yeah. Tapos balik-balik lang sa sa size. But anyway, so Coach LJ, Mentor LJ, can you please introduce yourself even more? Like how do you want to be known by our audience sa interview na ito aside from a Kaizen coach or Kaizen mentor? Basic lang naman, low-key lang naman ako. I'm working at the Kaizen team, the Lazy Lifter. Tapos meron kaming small, humble restaurant dito sa Ilocos na napuntahan ni Sir D. Yes, Champaw na lang di napupunta, utang niya sa akin. So yun, carbo loading. Yeah, carbo loading, we sell pasta and carbs. Yun lang, really juggling my responsibility as a Kaizen mentor and a waiter. Waiter din sa restaurant. Managing our smaller business lang. Yun lang. Tapos, family man. Family man, yeah. And apakasarap nung mga pasta. Tsaka, yung Graham nila, heaven. Kasi nakapunta na ako sa carbo loading yung nila, yung business nila, Coach LJ. Actually sa balang ng bahay nila yun, pero ang ganda, napaka-aesthetic. At saka ang sarap ng pasta talaga. Lalo yung may tuyo na na Sino pasta. sa family yung mahilig magluto? Ikaw ba, broski? Actually, surprising trivia yan. Hindi ako nagluluto. Hindi ka. Waiter. Ako bro, taga-tikim ako. Taga-tikim. Hindi, pero ang nagluluto talaga, recipe lahat yun ng mami ko. Mami niya. Mami ko lahat yun. So, inopen lang namin, yung restaurant na yun is a tawag dito, quarantine, di ba? Yung hashtag. Yung mga nag-emerge na kung ano-ano ng quarantine. So, doon kami nag-start, tapos yun, recipe lahat ni namin. Ako lang yung parang sa marketing side. Naku, Gianpaolo, I think, pwede pang i-export yun, Coach LJ, yung gourmet tuyo ninyo, di ba? Oo. Sobrang hilig ko sa ganyan. Ang sarap ng gourmet tuyo. Next yung pag may pumupunta dito, yung kunyari umuwi yung mom ko dito, ang pinapasalubong niya sa amin is mga crispy tuyo. Ano ba yun? Mga ganun nga. Yung mga basta nasa bottle do. Mga ganun. Matagal lang shelf life kasi nun. Padalang kita, bro. Yun yung favorite. Okay, mo na. Sana all. Nakakatuwa yung no? Pwede rin magpadala. Nakakatuwa yung business mo. Pero hindi ka ba nahihirapan? Kasi yun nga, yung pangalan pa lang carbo loading. Pero alam naman natin that during the past sabihin na natin from last year, you were trying to cut, 'di ba? So, nasa calorie deficit. So, hindi ka ba nahirapan during those times?
Hmm, actually, well, generally hindi naman. Siguro mga latter weeks na cut na medyo umiwas na ako. Pero yun din kasi yung parang gusto kong i-debunk na notion na parang carbs is the enemy. Diba? Yeah. Carbs is known to be the enemies. That's a bad stuff. That's detrimental to your diet. Yung, diba ganun yung mga inisip nila. So ako parang gusto kong maging image is parang sexy ako, fit ako, pero kumakain ako ng carbs. Ganun yung maging gusto ko image. Pero nahirapan, well, medyo part naman yun bro, di ba? Mahirapan ka talaga at some point. Pero di ba yung approach naman natin is very flexible. So we are flexible dieters. We can eat whatever you want basta pasok dun sa caloric ceiling natin. If it fits your macros. Yeah, very definitely. Stig, o diba? Yun yung mga natututunan natin sa Kaizen with our mentors and coaches. Pero ano yung pinaka-turning point mo talaga, Coach LJ or Mentor LJ, dun sa kung bakit ka nagseryoso ng bonggang-bongga sa fitness? Mayroon bang incident sa life mo or ganon? Actually, Sir D, when we speak of fitness, dun sa activity aspect, yung being active, ever since bata ako, basketball player, basketball talaga ako nun. So, active na ako nun. High school, varsity player ako nun, college, laro-laro konti. Pero, yung fitness as a holistic approach na combining working out and nutrition, nung MF talaga, when Minimalist Fitness, when I purchased the Minimalist Fitness program of Coach Shock back in 2019. So, anong naging turning point? Wala, hinabol ako ng ads. hinabol ako ng ads si Coach noon 2019. Okay. Tapos, one thing I realized is turning point, yung why ko noon is very shallow pa lang. Parang gusto ko lang pumayat, gusto ko lang mag-cups kasi gusto ko lang maging parang confident na gusto ko may mga lumalapit, pogi-pogi, pwede maghubad-hubad, yan. Kaya nagka-car wash sa labas, nakahubad, mga ganong why lang. Or kaya nagpipicture, post sa Facebook, tapos nakahubad. Yung mga ganun lang yung mga why ko tip of the iceberg, ano. Mga ganun lang. Very shallow lang. Tapos, paano siya nag-evolve? Yeah, as na-realize ko as we grow older, nag-mature, nag-evolve din yung why natin eh. Totoo yun. Parang ngayon, ang why ko na ngayon is I just want to be healthy and fit for my family and for the future family that I am yet to build. That I'm building for my future. Amen. Ang sarap ng feeling, di ba? Parang ganito yung reel na napanood ko kay Pao din eh. Parang yung fitness I dedicated to my family and to the people I love, the people that surround me. So, ang sarap ng feeling kasi may mga family gatherings or mga family emergencies, nire-rely sa'yo yung mga tasks na medyo physically taxing kasi alam nilang malakas ka. Uy, pabuhat mo na yan kay Sir D, malakas yan. Pabuhat mo na yan kay LJ. So, ang very fulfilling na yung fitness, I take good care of my fitness because I know that my family and the people I love will benefit from it. So, ngayon yun yung why ko. Yun yung burning why ko is I dedicate my fitness, myself, in order to love my family and the people that matter to me. Ganda nun. Ang gandang term niya na burning why. We keep on saying big why, di ba? Or deepest why. I don't want burning why. Galing. Full of passion. Tsaka ma-realize mo na rin, Sir D, yung champaw, yung abs, yung muscles. It's just an icing on the cupcake na lang. Exactly. Kumbaga, bonus na lang siya. True. Pero yung fitness mo talaga, masaya ka, kontento ka, confident ka. You're able to think and act sharply. And that people will benefit from it. That's a bigger why. Yung may abs ka, yung malaki yung biceps mo tulad yung ugat-ugat na bicep ni Pao ngayon. Ano lang yan eh. Ayaw nga. Bonus na lang yan. Bonus na lang talaga. Very true. Ganda nung paradigm shift na na-experience ni Mentor LJ. Like, from this shallow why na
more on physical transformation. Now it's different kasi nag-transcend na siya from sa self towards others. So, galing nun. Thank you, Coach Champion. And then, Mentor LG. Nalilito pa rin. LG na lang. LG na lang. Pasensya na po kayo kasi medyo yung nomenclature namin medyo nagano pa lang kami ngayon. Testing pa lang namin. So, Coach Paolo, baka meron kang gustong itanong kay Coach LG? Meron akong kasi yung sa mentor side or sa coach side ni LJ is siya yung naalala mo the previous season. Talaga ang specialty niya sa atin is siya yung sa form check. Form check. So, siya yung tiga-check ng proper form. Siya yung gumagawa ng videos with how to do the workouts properly. Paano ka napasok doon, Broski? Yung yung ba yung inassign sa'yo? Or you were just really into yung mga forms? Kasi mahirap rin yun, ang daming exercises. Yeah. Paolo, explain lang natin sa audience nila. Baka merong hindi nakakalam ko na yung form checker. Yeah. Baka sabihin na, did you check na application form? Hindi, yung kasi di ba may pag nag-workout, for the benefit of those who do not know form checking. So pag nag-workout ka, so hindi naman basta-basta nagbubuhat ka lang eh. So ang mahalaga doon, dapat nasa right form ka. So si Coach LG, proper technique and all. So si Coach LG ang naka-assign doon. So tayo bilang mga clients ng Kaizen, nagsasend tayo ng videos na while we're doing our workouts, tapos chine-check ni Coach LG, ni Mentor LG yung mga form. So yeah, please proceed. So, tama. Dapat talaga maganda yung form, yung technique mo sa lifting. Hindi lang para gumanda yung katawan, pero at the same time, to spare you from injury. Kasi pag na-injure ka, wala. It will derail you from achieving your fitness physique. But anyway, going back to Champ Pao's question, paano nga ba ako napadpad? Same lang yung response ko, bro. Kasi nung nasa MF ako, di ba may mga nagpo-post ng forms, mga form check, nag-aasa form check. Tapos ako naman, ako kasi parang nung syempre pag hype ka sa fitness, inaalam ko lahat talaga yung buhat. Tapos nag-YouTube ako, Jeff Nipar, Jeremy Ether. So nanonood ako sa YouTube dati. Tapos ginagawa ko siya. Tapos, ayun, nagkukupal-kupal lang ako sa MF group noon. Comment lang. Tapos nakita ni Coach yung potential ko. Oo. So tinawag niya akong mag-form check sa season 1. Kaizen season 1. Tapos, ang always key lang naman dyan is, una, interesado ako kasi I know that I'm able to help people. Secondly, gusto ko siyang gawin kasi parang in a way, naging interest ko na rin siya. Parang lagi na lang ako nanood ng mga forms, inaaral ko yung mga technique. Tapos yun, inaaral ko din kung ibang skill kasi kung paano may papaintindi si client yun eh. Di ba? Yeah. Hindi naman yung knowledge ko na ito, dapat I make sure na when I translate it to you, dapat relatable sa'yo. So, yun lang, parang it just piqued my interest. Then I just Kaizen mentality. I just improved my that craft. Tapos yan, sa awa ng Diyos nagiging okay naman. Actually hindi nga ako marunong nagulat nga lang ako, nakapag-produce ako ng mga CapCut videos lang noon eh. Hindi ko na-expect na makakapag-edit ako ng mga videos noon. So, ayun lang. So ikaw talaga nag-edit nun lahat, Coach? Ako talaga nun. Mobile lang. Dami. CapCut Saka ang lang ganda siya. ng editing In all fairness. Ano yung home gym mo ba yun, Broski? Yung sa mostly home gym yun? Dati yung pandemic, Broski, talagang home gym na ako. So meron ako home gym, squat rack, bar, tsaka bench, tsaka adjustable dumbbells, deep bars, gano'n. So dati, talaga ako, home gym. Doon ako nag-video kasi pandemic pa nun. Pero ngayon, mix na siya. No. Usually, pupunta talaga ako sa Bakal Gym pag legs. Wala akong leg machine sa home gym. So pag upper, doon ako sa home gym. Mga pull-ups, gano'n. Pero, unang trending sinabi niya.
tawag Ay, dito, sorry. wait lang, Yeah. ang ganda lang ng sinabi ni LJ kasi totoo Mm. yun. Pag in-explain mo sa tao, usually especially yung how to, execute yung proper workout. 'Di ba? Sobrang Mm. technical ng ibang words. Mm. Pero kung paano Yeah. niya ini-explain especially sa atin especially lalo na sa mga hindi naman alam yung ganun ka-technical words sa workouts, paano mo mapapaintindi sa kanya para ma-execute niya na maayos yung Yes. Parang dapat Yun yung, chewable sa mga yun. especially sa Katulad yung core newbies. bracing. Yung favorite ko was the core bracing. Kasi naalala ko way back, nagets ko lang yun when parang may nagsabi sa akin na imagine bracing yung impact na may susuntok sa tiyan Susuntok mo. sa'yo. Pero nung hindi pa sana explain yun, kahit anong explain sa akin ng other technical terms, hindi ko magigets yun. Pero nung Di ba? in-explain sa akin ng Oo. one time yun, parang ganun. Parang gets ko kagad yung core bracing. Core bracing. Actually, yun yung yung skill na tinuro sa akin ni Coach Sho na you have to make the client understand. The goal is to make them understand, not to sound smart. Yeah. Kasi minsan, di ba, pag may knowledge ka, may ego yan na parang ang intention mo na pala is niyayabangan mo yung tinuturuan mo dahil feeling mo gusto mo i-project is madami kang alam. Very scientific ka, very technical ka. Pero kung ang goal mo is coming from a place of, intention na gusto mong tulungan siya, gusto mong maintindihan niya, hahanap ka ng way para maintindihan niya. Hindi para i-uplift mo yung sarili mo na magaling ka. Siya yung i-uplift mo para maintindihan. Galing. So, Ganda. coaching skill din yun. I love it. Galing. Nakakatuwa. Dina-download ko yung mindset na yon. Like, nga minsan you want to say something just to sound smart. Mm-hmm. Parang nawawala yung essence of why you're doing it. Like to help, to coach a person. So, yeah. Ang ganda ang ganda nung At saka kasi, pag ang lagi kong dyan, parang perspective. What if ako yung tinuturuan tapos ganun din yung binabato sa akin mga information. Ako din mismo is malilito ako. So, I just put my position in the shoes of the client. Parang ganun. Galing. So, very inspiring yung part na yun ng job or ng task ni Coach LJ. But, I wanna ask din, like, yun nga, you mentioned also na you want to inspire others with your transformation. So, pwede niyo po bang i-share, Mentor LJ, yung mga specific moment na na-realize mo na yung fitness journey mo ay nagre-resonate with someone or making a positive impact sa life nila or niya? Meron bang ganong moment ka sa life na, na-inspire tong tao na to sa transformation ko? Can you bring us to that moment? And how did you feel about it? Parang na-inspire sila sa transformation? Sa transformation. Nung Kaizen kasi, actually, hindi ako masyadong ma-post kung makapansin nyo. Wala akong masyadong post ko, parang hiya ako or something. Pero, nung na-inspire, I'm sure sa mga Kaizen students, may mga na-inspire naman siyang kahit konti. Or present. 15 kilograms, my goodness. Nung Kaizen Season 3, I started at 80.4, then ended up 65. Sinend ko to kay Sir D tsaka kay Pao sa IAG, Broski, naalala mo. So, na-inspire, meron naman siguro sa mga Kaizen students. Parang feeling ko dapat ako yung sumagot yun kasi isa ako sa mga na-inspire. Hindi kasi sobrang like pinag-usapan din namin ni Cham Caleb last time. Si Cham Caleb nga yung kausap ko nun. Na parang for you to lose that yung weight na yon, 15 kilograms. Sobrang amazing niya kasi considering yung friction dun sa type ng yung sa bahay pa lang ninyo na carbo loading, di ba, with your mom na ang sarap magluto and all that stuff. Correct. So kumbaga extra effort talaga yung yung pagpipigil mo sa pagkain. Kasi syempre yung environment mo doon sa bahay ang sasarap magluto tapos meron ka pang carbo loading. So it's very inspiring na parang ako na-inspire ako na kung si Coach LJ nga na kaya niya yung ganong
self-control. Diba? How much more sa akin na wala naman akong ganong environment na may carbo loading or whatnot. Medyo struggling nga din yun. Pero admittedly, may mga weeks na medyo hindi na ako naging active sa restaurant kasi parang sabi ko, unahin ko nga muna sandali itong fitness. Sinabi ko naman sa family ko na medyo didistance ako ng konti kasi friction talaga eh. Especially nung sobrang seryoso na. So, yun, medyo naging dinistansya ko na yung sarili ko kasi hirap talaga magpigil, Sir D. Sobrang hirap. Correct, yun na nga eh. Hirap talaga. Pero, ayun, thank God, we were able to surpass that challenge. Lumabas yung abs. Finally. Paano lumabas. Oo, grabe. Pero ngayon, broski, nakakat ka pa rin ba? Or bulk na? Hindi, cut muna. Cut pa? Cut muna. Sama-sama tayo. Si Sir, di ba? Cut ba? Ako magka-cut ulit, coach. Oh, cut ako ngayon for personal reasons. I see. Ano sabi ng family niyo, Coach LG, na nakita nila yung transformation mo? Well, meron yung mga comments na hindi natin matatanggal, na alam naman natin concerned lang sila, haggard mo na. Pangit mo na. May mga ganun kang remarks na natanggap. Hindi naman natin may iwasan yun. Alam naman natin yung turo sa Kaizen, hindi lang sila sanay. Pangit mo na, haggard mo na, hindi na, mas maganda yung dati, nakakarin yung mga comments na gano'n. Siyempre nun, parang, diba, dumating tayo sa mababang calories, inis ka na mairita, inis ka na ma-trigger. Pero, inisip ko naman na galing lang naman sila. I just acknowledge their feeling na or emotion na concerned lang sila. And in reality, hindi lang sila sanay kasi lagi nila ako nakikita. May point of comparison sila. Yeah. Tsaka hindi nila masyado naiintindihan yung buong proseso ng ginagawa natin. So, best response really is to understand them and come from a place of love as well. Yeah. And sometimes you don't even have to explain yourself. I love that. Magaling. You know your goal, you know what you want. And kung may mga ganong comments, alam mo naman kung saan sila nagagaling. So, intindihin na lang. We just be the bigger person na lang. Yun, bigger person. Kahit nakakat, no? Pero muli nung joke. Kasi lumilit tayo pag napatawa ko ulit si Champaul. Tumawa naman ako, Sir Dion. Kasi ang hirap patawanin itong si Champaul, Coach LJ. Minsan, hindi naman sa mahirap. Minsan, slow lang ako makagets ng... Ay, ganun ba? Joke. Makakala mo, parang hindi ko lang tinatawa ng mga joke. Minsan parang, wait lang, process ko muna. Mamaya tumawa ko, hindi pala joke. Cut ka pa rin ba? Cut ka pa rin ba, Champaul? Bulking na yan. Sa'yo nun. Bulking siguro ang plan ko is up to next year, hopefully. February. To next season, hopefully. Amazing. Champaul, baka meron ka pa. Yung struggles ko lang. Yes. Continue, Coach. Hindi, yun lang. Share ko lang. Sabi ko yun. Struggles. Struggle talaga yun. Pagdaanan naman natin yung emotions, physical aspect. Pero I think ang shadow gift din nun, ako nakikita ko na shadow gift niya is you become more aware of yourself, like how you respond on things, like or even how you respond on yung reactions ng tao sa'yo. So, i-acknowledge mo na lang, ay, ganun pala ako mag-react. Kasi tao rin tayo na naiirita din tayo, naiingit tayo. Parang gusto nating, di mo alam kasi. Pero, yun nga, parang na-discover na rin na, pwede palang you come from a place of love and not judgment. And alam mo na concern lang sila sa'yo. Tsaka madaming lessons nung cut na yun. You know, when we venture into our fitness journey, madaming lessons yun, takeaways talaga. Agree. Nice. Sa akin may question ako, broski. Kasi 'di ba yung right now, syempre yung being full-time na sa coaching, sino yung mga person na nilulooked up mo as a coach? Syempre, I know Coach Cho, one of those people. For sure, Coach Carlo. Pero kanina rin kasi na-mention mo
especially doon sa part na pag-execute ng workouts ng proper form was yun rin kasi to go with proper form bukod siyempre sa mga videos mo was Jeremy Eater and Jeff Nippard syempre. Anyone else na people or coaches or influencers that you looked up to? YouTube people? Something like that? When it comes to form checking, yun lang dala Jeff Nippard, Jeremy Eater, si Bum, kilala mo yung bodybuilder, and si Sterling. Pagdating naman sa sa lifestyle approach, ang pinakagusto ko talaga si Jordan Sayat. Ganda yung approach niya. Jordan Sayat. Tsaka sino pa ba? Sa form si Alan Troll, okay din yun. Pinapanood ko din yan sa YouTube. Sila lang sa local si Jacob Alava, Grant Teng, Mike Floro, yan, mga lifestyle. Kasi ang ano ko lang, mga tinitignan ko lang talaga yung mga fellow flexible dieters din natin. Kumbaga that's your non-negotiable. Pero minsan nagbabrowse din ako ng mga talagang mga nasa bodybuilders. Tinitignan ko lang kung ano yung approach nila. Siyempre nasa fitness tayo, diba? Hindi naman pwedeng nasa flexible ka lang. Siyempre tignan mo din yung paano kaya mag-isip mga bodybuilder, paano kaya mag-isip mga powerlifter. So, ano lang siya, para lang for more knowledge. Siyempre, yung trabaho natin. So, to get wider perspective. Yeah, more knowledge. Ganda. Yan lang, mga basic lang, broski. Sa totoo lang, kasi, di ba yung lesson na ni Coach, kailangan mo lang talaga is basic knowledge. Ang importante, the real deal talaga is execution. Correct. Galing. Execution. Kasi ako naman, nung form check, very basic lang, di ba? Champ Pao, Sir D, yung si Jeremy Eater. Sobrang basic nga lang mag-explain. Yun lang din yung ginawa ko. Thank God, nakatulong naman sa mga clients. So, super. Yeah. So, salamat. Yeah. Yung idea pa lang na parang, hey, you have to watch this kasi para hindi lang to have a good form when doing your workout, but it could prevent you from, injury. Yun pa lang, diba? Kasi safety first pa rin tayo. May abs ka nga, pero hindi ka nga makalabas. Sorry, just kidding. But, yung ganon, yung prevention is better than cure, sabi nga. Anyway. Agree. Yun. Ito naman, medyo lumalim tayo ng konti. Lumalim ng konti. No, hindi kasi, nakakatakot si Sir D. Hindi, mga 6, floors. Joke lang. Kasi nabanggit mo, Coach, na building confidence is isa sa mga major part ng journey mo. Parang, kasi yung tawag dito, nabanggit mo nga na may chubby boy image ka. So apparently affect yun sa confidence mo and all that stuff. So pwede niyo po bang i-elaborate pa yung kung paano yung fitness has contributed not only to your physical well-being but also yung sa mental and emotional growth mo? Ayun nga, parang back in the childhood days talaga. Tabayin ako, chubby. I think nasa lahi din natin. Ewan ko lang kung nasa lahi nga ba talaga. Kasi yung mami ko hindi naman ganun katabain sila. Pero anyway, ayun nga, ever since bata ako, tabain. Tapos naka-apekto sa confidence ko yung na-disheartened yung confidence ko dahil nga alam mo yung pag may man boobs, malaki boobs. Tapos, although matangkad naman ako nun, pero chubby nga. Tapos, pag, dito kasi sa kalsada, mabagal akong tumakbo kasi nga mataba. So, parang, hindi na ako nabully, pero alam mo yung nag-pile up na lagi akong kinakantsawan, naka-apekto yun sa akin. In a way lang. Ayun. Tapos, yung high school medyo naging okay naman kasi nag-basketball na ako. Nag-start na ako mga grade 4, grade 5. So, yan, naging pumayat naman konti. It comes with the adolescence na rin siguro. Tapos,
Yung question mo, Sir D, paano naka-affect yung fitness, no? Yeah. Like ano Sa, yung mga may mga na-change ba na mindset or any hmm, mindset na worth highlighting, no? Kasi syempre yung mental and emotional well-being natin, part na yun ng transformation natin sa hmm. sa fitness din. Ang turning point talaga, ang life-defining moment talaga na, fitness really changed the game. Changed my perspective towards life, towards emotions, even Mm, nice. maturity. Is yung, admittedly, Kaizen talaga. Mm, Kaizen talaga yung mga mindset natin doon, radical proactivity, taking responsibility, ownership of your life. Yun talaga yung nag-change. So, in other words, Kaizen talaga. mm, And it is true. It is true na getting fit, yung sabi nga natin working out is not just about getting fit, getting sexy. It's way more than that. Talaga, when you are fit, di ba na-experience ko yun after kayo nag-workout? Parang sobrang confident yung merong mm. instant release of hormones, happy hormones. Masaya kayo, Yeah. confident kayo. And ang laki ng nagagawa kapag confident ka. Kasi when you're confident, you're able to do more things. You're able to think more sharp. You're able to act more promptly. Mas naging creative yung ideas mo. Ay, galing. Pag fit ka, masaya ka. Anong nagagawa mo pag masaya ka? Di ba? You get to spend more time with your family. Masaya ka nagtatrabaho. Kasi nga, hindi lang fit yung body mo eh. Fit din yung mind, heart, and spirit mo talaga. Ganda nun. So, yun kasi yung parang misconception about fitness. Para siyang chore, parang kailangan mo pumunta sa gym, kailangan mo gumising ng maaga, kailangan mo 3 hours sa gym, kailangan mo kumain ng kamote. And it's very superficial. It's way more than that. You can, being fit physically translates to being fit in general, in family, relationships, even spirituality. It touches all aspects of your life. And I'm a living testimony for that kasi ako, I've gone matured din sa pag-iisip, sa mindset, thanks to Kaizen, thanks to fitness, sa handling relationships, handling emotions. Dami nagbago. Siguro ang isang nagbago sa akin is I'm now able to handle more my emotions right now, especially anger. Kasi dati, magalitin talaga ako, suplado ako. Dati, nakikipag-road rage ako. Ayoko nayayabangan sa daan. Talagang hahabulin kita. Ilalabas ko yung finger ko sa window ko. I'll raise my middle finger at you. Talagang loko talaga ng may anger issues ako nun. Dati talaga. Magalitin ako sa plado. Yung fit ako, tapos yung Kaizen, I learned about it's all my fault mentality, about radical proactivity, taking action, ganyan. It really changed my life, my mindset. And it all started with fitness. Galing. Alam mo, habang nagsasalita ka, coach, parang napaproud ako na parang, hello guys, ito yung mga klase ng mentors na meron sa loob ng Kaizen. Diba? Talagang you would really embody yung it's more than just fitness. Yung ganon. And then fitness is a multiplier. So na-explain ng maayos ni Mentor LJ yung part na yun. Ganda. At saka Sir D, fitness is a form of self-development eh. So if you take good care of your fitness, you're unknowingly nagiging matured ka din eh. Why? Kasi yung discipline mo that you're able to develop sa gym, 'di ba? Yung pag-press mo ng weights, yung discipline mo sa nutrition, paano mo i-manage yung environment mo para hindi ka mahirapan sa diet mo, or yung paggising mo ng maaga tulad ni Champ pa ngayon, gumising ng 6 a.m. sa podcast. Yung mga discipline na ganun, yung mga mindset na you're able to sharpen sa gym, sa workout. Hindi lang sa gym kahit sa cardio, sa sports.
And single yung ka. mga de-develop mo will equip you to becoming a better person. True. Stig. So from very suplado to very approachable coach, mentor. Super. Di ba? Di ba? Nung Hindi in-explain na niya alam na nga may ganun kanina, yung siyang parang side. hindi ko alam na may face ka na ganun. Di ba? Ako din, same meron na sobrang yabang ko sa kalsada nun. Yun yung isang sa kalsada. Mayabang talaga ako nung busina ako ng busina. So, hindi naalala mo nung nag-drive tayo, muntik Yes, I tayo was may about to sagasaan. I was about to say that. Biglang nag-reflect na ako dun na nabanggit mo nga pala yon, yung part na yon, na yung attitude mo or yung character attitude or yung ganun mo na may anger issues ka nga. Pero ito nga na-witness ko firsthand how calm he was during that time. Kasi parang nasa highway kami, tapos biglang may sumulpot na na motor. Oo, so buti na nakapagpreno ng madali si Coach LJ. Tapos, wala lang, Kaizen mindset talaga yung umiral during that time. Tapos parang ang ending pa yata, Coach LJ, parang we turned naging compassionate pa tayo dun sa sa mama na yun. Mas naging grateful tayo kasi walang Oo. nasaktan. Walang Yes. nasagasaan. Change of mindset. Kasi kung dati ako yung bababaan ko pa, sigawan ko. So, yun na yung mga na-train natin na mindset sa Kaizen. And I should say, I could say one of the few lang yun na bago sa akin. Diba? Anger Saya. issues. Stig. Kasi before medyo ganun rin ako. Hindi naman hindi ko matanda. Hindi sa road. Hindi, yung parang nakwento lang sa akin. Pero medyo mabilis rin kasi ako mag-drive. Tapos medyo mainitin na rin ulo ko sa parang dati isip ko, ano ba naman tong driver na to? Tapos unahan ko pa. Tapos hindi pa ako matutuwa. Yung parang bubuksan ko pa bintana ko, tatabihan ko pa. Yung mga ganun na para sa alam mo yung mga ganun. Mga very, very impatient. Yun na lang. So, dati parang very impatient ako. Not just sa driving. I can say na dati parang mayroon rin ako mga bagay. Like sa fitness, very impatient ako sa fitness before eh. So, yung results gusto ko, parang, ano ba naman to? Wala pang results. Yep. Kaya nga natin na-try yung iba-ibang yo-yo diet because we thought na nandun yung, meron talaga na secret something na mas magpapabilis ng, diba? Diba ang dami? Ano ba mga na-try ko na nag-ano ko dati? No carb. Kaya ako na-question kanina sa'yo, diba? Yung sa gusto kong mabanggit mo yun, yung about sa carbs na gusto kong, yun nga, yung sabi mo, ang ganda ng answer ni LG. I-debunk. Because it was true, diba? There was a time na nag-no carb ako, pero ang nag-work naman sa akin was just yung calorie deficit. Not really the flexible removing diet. The carb. Yep. Agree. Galing. Pati yun, mga nasi-change natin sorry, excuse me. Nasi-change natin na belief na pwede ka maging fit while enjoying life eh. Di ba? Ako, lakas ko pa rin magkanin ngayon, pero after all, fitness is not just about 100, 150, 200 days. You know, fitness is a marathon. It's a lifetime. Yeah, it's a life journey. We think long term. Galing. Exactly. Stig. I love it. Ang ganda nung transformation story ni Coach LJ. At may mga na-discover pa tayo ngayon. Something na mas level up level up pa yung respect natin kay Mentor LJ kasi may mga ganun siyang nakwento sa atin. Galing. Tsaka work in progress pa rin ako. Siyempre, of course, tao pa rin tayo, we falter, minsan mainit pa rin ang ulo, pero at least we take responsibility of it. Kasi baka isipin nila, ayaw kasi naisipin na, uy, coach, mentor, as they look up to you, parang pag tinignan mo isang pare, parang bait-bait na. Or isang pastor, bait-bait. Pero pare-pareho lang tayo, nagkakamali pa rin tayo. Correct. Ang importante is we still have the intention to change for the better. Exactly. Tsaka siguro malaking part yung tinatawag nila na radical self-responsibility. Na when you commit a mistake, you don't blame other people, but it's your fault. It's my fault 100%. The Kaizen mindset. Ganun. Ganda na. Champao, baka meron ka pang additional na before meron akong laging question kay D before matapos yung show.
So, with our interview, hindi, nung nag-start lang to nung 2 episodes siguro ago. Siguro with our interview with our guest today, syempre today is LJ. Ano yung pinaka-takeaway mo with our conversation with him? Siguro gamitin ko yung pinaghandaan. Pinagandaan na eh. Hindi, joke lang. Hindi, ngayon ko lang naisip lang to, promise. Siguro gamitin ko na lang yung name ni Coach LJ na LJ. It's the value of love and the value of joy. Love and joy. Loving yourself. You know, that's why you are tawag dito, you become serious sa fitness. But yung loving yourself ay ang shadow nun is because you also love your family na para din sa kanila yon. So you're gonna do your very best na maging fit kasi alam mo na kailangan ka ng family mo. They deserve a healthy you. That's the best gift that you could give to them. And J for joy. Kasi yun, kagaya sa carbs kanina, pwede mo naman i-enjoy yung fitness journey mo na hindi siya ganun ka-restrictive, diba? Sa diet and all that stuff. Yun nga, dati ako rin meron akong limiting belief na no rice policy dapat para pumayat ako. Imagine mo carbo loading, that's ang sarap ng pasta. Tsaka nung promise talaga, Coach Champaulo. Huwag mo na masyadong inggitin si Champo. Hindi kasi, I couldn't help but, share this with them kasi ang sarap nung Graham. As in, it melts in your mouth. Ang galing yung mango mother. Graham. Alam mo mango ba Graham. Yung paborito kong Tapos sobrang hirap pa bumili ng ingredients. Mangoes. Hindi, actually, just the mangoes. Mangoes. Mango kasi, di ba, dito, hindi naman siya local. So, yung mango dito is iba. So, may mabibili ka pero hindi talaga siya from Manila. Kahit nakasulat Manila mangoes, usually from Mexico lang siya. Okay. So yun, it's the value of love and the value of joy. Yan yung nag-resonate sa akin dun sa story ni Coach, ni Mentor LJ. Thank you, Sir D. Thank you, Coach LJ. Thank you. Parang parang siyang you have to love yourself first. So you can bring joy to others. Ay, ang ganda na. Para mas maganda pa yung sagot ni Coach LJ. Kasi ako na na-realize din. Parang may para mas maganda yung pa-takeaway niya sa sarili niyang exactly. Sana pa na siya na. Hindi. Sa'yo ko lang din naman ako ayon, Sir D, kasi ang point mo din is, you cannot give what you don't have. Hindi kasi si Coach LJ talagang man of wisdom din yan. Napatunayan namin yan ni Champ Caleb nung nagpunta kami ng Ilocos. Anyway, Champ Paolo, ikaw naman, ano yung takeaway mo for today sa episode akin na to? yung nga, very umikot dun sa ang konyo ng very umikot. Very umikot. Porket nasa Amerika ka. Yun sa kwento. Sorry. So yung kwento mo dun about sa carbs, syempre, kasi nga, kaya ako kasi talaga tinanong yun, kasi diba, marami na kasing information. Kunyari, let's say, if you want to embark to weight loss, sobrang daming information online. But the thing is, sa sobrang daming information, a lot of people, hindi na nila alam kung where to start. Kasi nga, yung iba is maraming mas maganda pakinggan kaysa sa basic fundamentals, which is yun kasing tinuro sa atin sa Kaizen. We just have to learn the basic na fundamentals of which is the boring part, the calorie deficit, the progressive overload, tracking your weight daily so you have the data. So those kind of stuff, but those are boring, di ba? Kaya yung iba na ma-market sila sa balita ko yung apple cider, nakakabilis na metabolism, mga ganun. No carb diet. No carb diet. Quick fix. Yeah, but yung napatunayan natin is no. You just have to do yung itong boring stuff. Yes. This is what works. Correct. And enjoy life. You can enjoy life while getting fit talaga. Amazing. I love it. Galing. Thank you so much, Champa. And of course, our mentor LJ. Any parting words para sa ating mga listeners? Like, meron ka bang gustong mga tips or advice or just a short message to them? For them, right? Gusto ko lang pasalamat kay Sir D and Champa for having me here. It's an honor to be here to share a little bit of my transformation journey. Sa mga listeners, especially sa mga
those peeps out there who aspire to start their fitness, ang masabi ko lang is fitness is very, very, very easy to do. It's a very enjoyable and sustainable. So if you want to get fit, you start now. Kasi fitness, it's an easy thing to do. Sobrang saya, sobrang bilis niya lang gawin. And yun nga, fitness is a form of self-development. If you want to level up your life, if you want to level up your life, start with yourself, start with fitness. Yun lang. Amazing. And start it now. Yun eh. Start it Ang ganda now. ang ganda nung Start it now. portion na yun na sinabi ni Coach LJ. Baka kunin ka na ni Lord bukas, di ka na makapag-start. Sayang. Speaking of Lord, dito si Lord. Thank you so much, Mentor LJ. So, Maraming Very- salamat. LJ. Thank you, Nag-enjoy ako Rusty. sobra. yeah, there you have it. Muli, I am Champ D, And I am Champao, and this is Fitness Diaries. transforming lives. Thank you. Bye-bye. Thank you.